So ngayon pag-uusapan natin yung R5. Ano ba itong Bible na tungkol saan? Anong pagkakaiba ng Genesis, nung Exodus, nung Leviticus? Ngayon natin siya tinatalakay. Bibigyan ko kayo ng isang overview kung tungkol ba saan tong librong to. Yung first 5 books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, at Deuteronomy, ang tawag natin dyan, Torah. Yan ang first 5 books. Yung iba, ang tawag dyan, Pentateuch. Okay? Penta, ibig sabihin nun, 5. Okay? Kaya ang Pentagon, tawag doon, 5 sides na shape. So, eto ang mga ibig sabihin yan. Overview to. Yung Genesis, ang ibig sabihin nun, beginnings. Paano nagsimula? Kaya nga tinalakay natin, di ba, yung creation ni Adam and Eve, kung paano nagkaroon ng kasalanan ang unang tao, ano nangyari sa mga anak nila, di ba? At nag-end tayo last week sa buhay ni Joseph, na natapos na yung famine, yung delubyo. Alam niyo kung ano yung delubyo? Ha? Delubyo, yung famine, yung kumbaga, yung peste sa kanila natapos na. So masagana si Joseph, nakita natin siya yung isa sa mga pinakamataas na opisyal ng Egypt. Ang Exodus naman, ang susunod na libro, so tinutuloy niya yung kwento. Ang Exodus, ang ibig sabihin ng Exodus, exit. So ang Exodus, yan yung pagpapanganak sa bansang Israel. Yung Leviticus naman, na susunod naman na libro, yan ang law of the nation. Nandyan ang batas. Since sa Exodus, makikita natin kung paano, di ba kasi ang Israel nakikitira lang sa Egypt? Nakikitira sila sa Egypt. Ngayon, magiging tunay na bansa na sila, magkakaroon sila ng independence. So, syempre, ang bansa, pag nagkaroon na ng independence yan, ang isa sa mga kailangan yan, magkaroon niya ng kanilang sariling batas. So, yung Leviticus ang tungkol dyan. Ang Numbers naman, kaya siya tinawag na Numbers, kasi ito yung time na inutusan ng Panginoon si Moses na sige, bilangin mo yung tao mo kung ilan sila. Kaya Numbers ang pangalan niyan. Pero ang Numbers, hindi lang yan tungkol sa bilang ng dami ng tao ng Israel. Tungkol din yan sa pagliwaliw nila sa desyerto. Wanderings in the wilderness. At yung pang-5 libro naman, yung Deuteronomy, yan naman ay yung mga batas, binalikan nila ulit, ni-review ulit ng mga Israelites. Dahil sila ay mga matitigas ang ulo. So ngayon, focus tayo sa Exodus. Ang Exodus, meron siyang 38 chapters. First 7 chapters, inintroduce natin si Moses. Tapos pinakita yung paghihirap ng Israel. Yung 7 to 13, chapter 7 hanggang chapter 13, pinakita doon yung plagues. Ang plagues, ibig sabihin yan, nag-usap kasi si Moses at saka si Pharaoh, at ito yung mga parusang ginawa ng Panginoon para ipakita yung kanya, para magpakilala siya sa Egypt. Pagdating ng chapter 19 to 24, pinayagan ng umalis yung mga Israelites, at binigay ng Diyos ang utos kay Moses. Pagdating ng 25 hanggang 30, inaayos ni Moses ang kanilang tent kung saan sila nag-iikot-ikot. Kasi tandaan nyo, sila ay papunta pa lang sa Promised Land. Papunta pa lang sila sa Promised Land, so sila ay very mobile. Ibig sabihin ng mobile, galaw sila ng galaw, so hindi pwedeng ang bahay nila katulad nung sa atin na kahoy at saka semento. So kailangan mabilis itiklop, tapos nagmamarcha sila. So, etong tabernacle na to, yan yung ipag-uusapan dyan sa 25 to 30, and yung verse 31 naman up to 38, doon naman pinapakita ang presence ni God na dumating sa kanila. So ngayon pag-usapan natin, pakilala ko sa inyo, eto si Moses. Anong history ni Moses? Si Moses, kasi alam nyo, nagsimula ang Exodus na sinabi doon, alam niyo kung paano nagsimula yung Exodus? Sabi doon, lumipas ang nakaraming taon, pakisabi nga, nakaraming taon. So many years after, maraming generation, si Joseph, di ba, siya ang nagligtas sa mga taga-Egypt.
Pero eventually, nakalimutan na ng taga-Egypt kung sino si Joseph at nakalimutan na rin nila ang Diyos ni Joseph. So nakalimutan nila yan. So nawala sa isip nila yon. So ang sinabi ng mga Egyptian, sabi nila, sino ba itong mga Israelites na to na mas marami pa ngayon kaysa sa atin? So ang ginagawa nila, itong mga Israelites, itong mga Hebrews, pinapahirapan nila. Ginawa nila itong mga alipin, mga slaves. So kung makikita nyo, ang mga pyramids, lahat ng mga palasyo ng Egyptians, ang nagtrabaho doon, mga Hebrews, at hindi magagaan ang kanilang mga bato. So kung kaya ikukumpara mo yung mga Egyptian at saka yung mga Hebrews, etong mga Hebrews, sila yung mga maskulado. Kasi sila yung mga, nakakita na ba kayo ng mga nagtatrabaho sa construction? Sino dito mga nagtrabaho sa construction? Or nakakita na may kakilala kayo doon nagtatrabaho? Ano masasabi mo sa kanila? Mga malaki ba yung tiyan? Pag malaki yung tiyan, ibig sabihin nun, baka yung pintor. Di ba? Pero kung ang trabaho nila nagmamason, sila yung mga nagpupukpok, alam mo na, mga maskulado yan. So, ganyan ang mga Hebrews. Di ba? Kasi physical labor sila eh. So, etong si Moses, dun siya pinanganak. Since yung mga Egyptians, galit sila sa mga taga-Israelites dahil nga dumadami sila, inutusan na nung Pharaoh na sabi niya, alam mo, lahat nga ng mga bata dito, ipapatay nyo na yung mga Hebrews, lalo na kung lalaki. So, etong nanay ni Moses, awang-awa siya dun sa kanyang anak. Hindi niya maatim na papatayin lang to ng mga Egyptian. So, ang ginawa niya, itinakas niya ngayon, mother placed her in a bassinet and floated on water. So, pinadaloy niya ngayon yan sa ilog. Kaso, ang nakapulot, sabi dito, nahanap siya ng isang Egyptian na prinsesa. So, nung nakita niya ngayon yung basket na nandun yung sanggol, cute na cute siya. And alam nung prinsesang yun, sabi niya, alam ko, isa sa mga anak to ng mga Hebrew women. So, ang ginawa niya, kinupkup niya si Moses, tapos sinabi niya sa kanyang mga utusan, maghanap ka nga ng madrona ba tawag doon? Ha? Ano tawag sa midwife? Kumadrona, okay? Maghanap ka nga ng kumadrona na pwedeng mag-alaga dito sa babing to. Alam niyo kung sinong nahanap nila na kumadrona? Ha? Yung sariling ina ni Moses. Ang kinuha nila para sabi sa kanya, uy, nakita namin to sa ilog. Pwede bang, at kukunin ko na to para maging anak ko, pwede bang ikaw na mag-alaga? Babayaran kita. Hindi ba ang galing? Na paano nangyari na si dami-dami ng mga tao, dun pa kayo magtatagpo. Biro mo, etong nanay niya, hindi siya nahiwalay kay Moses, binayaran pa siya. And alam nyo, sometimes kayo, nandun kayo sa isang posisyon na parang napaka-imposible naman itong posisyon ko. But you know what? When you are in a position of impossibility, na parang napaka-imposible, kung nasan ka ngayon, imposible ako yumaman, imposible ako makatapos ng pag-aaral, you are actually in a position for God's miracle. Okay? You're in a position of God's miracle. And alam nyo, meron yung senior pastor namin sa church na ina-attendan ko. Every week, ang dami niya laging kwento. Mga kwento na kung paano na naiwan niya yung passport niya, nakahabol pa siya, yung mga ganyan. Mga ganun ka-imposible, or may nagbanggaan, napunta siya sa traffic, na yung mga tao, parang nagduda na sa kanya. Sabi, parang imposible naman yung kwentong to, na ang daming miracle na na-experience nitong taong to. And alam nyo, sabi niya, alam mo ako, kaya marami ako na-experience na miracle. Kasi, I always place my position, and I always place myself sa isang posisyon where God's miracle can move in. Kasi kung kayo, laging pinagdadasal nyo, yung mga bagay na parang napakadali. For example, sabihin nyo, Lord, sana itong kinsenas, matanggap ko yung sweldo ko nang walang delay. Ganun lang ang mga dasal nyo. Yun ba, may mga miracle bang pwedeng mangyari doon? Napakaliit lang nun. Now, if truly ang sineserve nyong Panginoon is a big God,
then bakit nyo siya nililimit sa mga maliliit na dasal? Hindi ba? Kung talagang naniniwala kayo sa Panginoon that God is in the business of doing miracles, then why don't you test Him and pray for big miracles in your life? Okay, pray for big miracles, and just like this, who would expect, di ba? So dito sabi dyan, so si Moses, lumaki siya na parang hari. Kasi anak siya ng Pharaoh na ngayon di ba? Pero habang lumalaki siya, meron siyang pinatay na Egyptian dahil nakita niya na binubugbog ang kanyang isang Hebrew. Na ewan ko kung bakit anong nag-udyo kay Moses, pero siguro sa sarili niya, sinabi lang niya nung nakita niya yon na hindi ko matiis yung ganitong klaseng panghapi. So pinatay niya yung Egyptian, at dahil doon, siya ay na-exile. Alam niyo ibig sabihin ng exile? Exile, siya ay nagtago. Hindi siya makabalik dahil nabalitaan ng even ng Pharaoh na si Moses may pinatay na Egyptian. So para makaiwas sa parusa, si Moses ay nagtago. So yan ang kwento ni Moses. Isang araw sa kanyang pagtatago, eto nangyari sa kanya. Basahin natin, sabi dyan, isang araw, habang si Moses ay nag-aalaga ng mga tupa at mga kambing ng kanyang biyenan na si Jethro, yung pare ng Midian, he led the flock across the desert and came to Sinai, yung bundok, yung holy mountain. Doon nagpakita ang isang anghel ng Panginoon sa kanya bilang isang bush, isang halaman na nagliliyab. Nakita ni Moses ang halaman na nagliliyab, pero ano nangyayari sa isang halaman pag ito ay sumisiklab? Ano nagiging? Pag yung halaman nasunog, nagiging abo o kaya uling, di ba? Pero nagulat siya, sabi niya, teka, bakit ganito? Etong halaman na to ay nasusunog, pero bakit hindi siya na uubos? Okay, so nagulat siya. So sabi niya, ako'y lalapit para makita. When the Lord saw Moses was coming closer, He called to him from the middle of the bush and said, Moses, Moses. At ang sinagot ni Moses ay, Here I am. Kanina binanggit ni Sister Rodeline, napaka-perfect ng kanyang testimony. Pinaalala niya sa atin na alam nyo, kung kayo ay tinawag ng Panginoon, dapat tayong sumagot. At ang sagot natin ay, Here I am. At sabi nga ni Sister Rodeline, sabi niya, pagka hindi kayo sumagot sa kanyang tawag, baka pagka ang tinawag niya ay ibang tao na, ay kayo ay magsisi. Alam niyo, some of us, ang sinasabi natin ay, sorry, hindi pa ako tinatawag ng Panginoon. Meron bang ganyan dito? Na parang feeling niyo hindi pa kayo tinatawag ng Panginoon. Meron dito nun? Wala pa kayong calling. Wala. Sino dito may calling? Alam niya may calling siya. Bakit walang sagot yung iba? Dapat mamimili kayo sa dalawa. May calling at walang calling. Sino nagsabing, wala akong calling? Wala pa. Sino nagsabing, meron na akong calling? Okay? So, kung kayo naniniwala na meron kayong calling, anong ginagawa nyo? Have you said, yes, here I am? Alam nyo, God is calling everyone. Kung sakali man nasabihin mo, bakit ganon? Pastor John, wala akong naririnig. Alam mo, iba ang walang naririnig sa hindi nakikinig. Sometimes, distracted kasi tayo sa mundo. Tayo ay nadidistract. Marami pinapagawa sa atin ng Panginoon. Pero ang focus natin, hindi siya dun sa will ni God. Kasi alam nyo, kung kayo, wala naman kayong planong sumunod, paano nyo maririnig? Di ba? Paano kayo makakarinig? So, dito makikita natin, na tatanungin din siya ni Moses, sino ka? Anong sasabihin ko? Kasi dito, ibibigay ng Panginoon ang calling niya para kay Moses. Sasabihin niya na, ang sasabihin ng Panginoon sa kanya, pwedeng pakilakas ng konti? Hindi yun ang sinabi ng Panginoon Kasi hindi ko marinig yung sarili ko. Sasabihin ng Panginoon sa kanya,
ang sasabihin is, I have heard the afflictions of my, yung mga hinaing ng mga tao ko, ay naririnig ko. And I am going to do something. So sabi niya, Moses, ikaw ang maglalabas sa kanila mula sa kanilang paghihirap. So nung una, nag-deliberate pa si Moses, sabi niya, sino ako para gagawin ko yan? Hindi ko kaya yan. Baka nagkakamali ka ng tao. And nung finally, sabi ni Moses sa kanya, okay, kung susunod man ako, anong pangalan niyo po? Ang sinagot ni God ay, just 2 words. I am. Sabihin niyo nga, anong pangalan ni God? I am. And makikita natin mamaya, as we go through the books, pagdating natin sa New Testament, Jesus will also say, I am. Doon natin makikita that truly, Jesus, the Father, and the Holy Spirit ay iisa lamang yan. So next, pagdating sa Exodus 4, sabi nga dito dito natin mabasa, sabi ni Moses dito, paano kung yung mga Israelites hindi maniwala sa akin at hindi sila makinig? Anong sasabihin, what should I do if they say na hindi ka naman totoong nagpakita sa akin? So the Lord asked him, anong hawak mo? Sabi dyan, a walking stick. Sabi ng Panginoon, ibato mo yan sa ground. Tandaan nyo, anong tinatanong ni Moses? Ano yung takot ni Moses? Paano kung hindi maniwala ang mga tao? At sinabi ng Panginoon sa kanya, ano bang hawak mo? Sabi niya, isang stick. Now, para sa atin, ang isang stick, it's not much. Pag kayo ba, sinabi ko sa inyo, alam nyo, sugo ako ng Panginoon. O sige, paano mo papatunayan? O ito, may dala akong stick. Hindi kayo maniniwala. But God said, throw it to the ground. Kaya makita niyo yung picture dyan. Na ngayon, nung binato ni Moses, ito pababa. Ito ay naging isang ahas. At si Moses ay natakot, kaya siya ay tumakbo. Then the Lord said to Moses, reach down and pick it up by the tail. So Moses reached down and caught it, and it became a walking stick again. So ngayon, ito, sabihin ko sa inyo, ano nakita niyo parang mali dito sa pinagawa kay Moses? Imagine niyo, kayo si Moses. May nakita kayong ahas, nasa sahig. This is actually a test of faith para kay Moses. Bakit? Normally, kung ikaw, manguhuli ka ng ahas, saan mo hahawakan? Sa ulo. Pero saan pinahawakan ni God kay Moses yung ahas? Sa buntot. Ano mangyayari sa'yo pag ginawa ka may ahas sa buntot? Di ba? Tutuklawin ka ng ahas, sa buntot mo hinawakan eh. So it was a test of faith kay Moses. God was testing Moses' faith. And you know what? Kung may pinapagawa ang Panginoon sa inyo ngayon, malamang hindi nyo ginagawa kasi napakahirap. Pero that is God's way of testing your faith. Na sinasabi ng Panginoon sa inyo, kung talagang naniniwala ka sa akin, pag may pinagawa ko sa isang bagay, even if it means na delikado yan, at pag ginawa ka mo, may posibilidad na ikamatay mo yan, gagawin mo. Just because I said so. Pero alam nyo, kadalasan, na mga gusto ipagawa sa atin ng Panginoon, hindi naman niya sasabihin sa inyong, oy Jaime, tumalong ka sa building kung talagang naniniwala ka sa akin. Umakit ka ng Revelation Church. 5 palapag lang yan. Sige, tumalong ka doon. Para ipakita mo sa kanila na tunay ang Panginoon. Hindi ganyan ang pinapagawa usually sa atin. Ang mga usual na pinapagawa sa atin is, i-share mo ako sa kapitbahay mo. I-share mo ako sa nanay mo. Ipagdasal mo tong taong to. Sige, tanggapin mo tong trabahong to. Mag-volunteer ka sa ganyan. Sige, ibigay mo yung pera mo para sa taong nangangailangan to. Because God wants you to be a conduit of love for other people. Yun ang gusto ipagawa sa inyo. Hindi yung pagmumukhain kang tanga. Hindi para sabihin sa iyo na, sige, dyan sa baba, maghiga-higa ka dyan, tapos lagay mo dyan, I love Jesus, tapos magbaliw-baliwang ka doon. Hindi ganun ang papagawa sa inyo, usually. Pero even if napakadali lang nung ibang gusto natin pagawa, ang pinaka pwede lang na mangyari sa atin ay mapahiya. Are we ready to do it? Pero dito makikita natin that when we say yes to what God wants you to do, miracles happen. Yan ang papakita natin dito sa Exodus.
Kinausap niya si Pharaoh at nagbastigasan to si Pharaoh. So kung kaya, lumabas ang 10 plagues. Okay? So makikita natin dyan yung plagues. Ang una, yung river, naging dugo. Now lahat ng mga plagues na to, hindi to random. It is meant, okay? It is meant para pahiyain ang mga Egyptian. Bakit? Kung mababasa natin yan dyan, sabi dyan, alam nyo, yung Nile, bakit sa lahat ng dami-daming mga plagues na pwedeng gawin, bakit yung Nile ginawa niyang dugo? Kasi para sa mga Egyptians, yung Nile is a source of life. Ang Egyptians noon, ang pinaka-life nila nandun sa Nile River. So pinakita ng Panginoon na kaya kong kunin sa inyo yan. Pangalawa, nagkaroon sila ng mga frogs. Lahat ng mga ibang to. Dahil meron silang mga Diyos na sinasabi nila na, o meron kaming Diyos ng mga palaka. So gustong pakita ng Panginoon na, o sige, nasa na yung Diyos mo ngayon? Yung mga gnats, or yung parang mga gnats is parang mga, basta, isang klaseng insect. Okay? Andyan yung mga langaw na napuno, lahat ng mga langaw. Tapos si Pharaoh, lagi siyang, o sige, magpapangako, o sige, pwede na kayo umalis. Pero mamaya, balik na naman ulit. Yung mga livestock nila, namatay. 6, nagkaroon sila ng mga boils. Ibig sabihin yan, mga, hindi, leprosy yung ketong eh. Kumbaga yung boils, parang mga pasu-pasu sa kanilang balat. 7 is hail, umulan ng mga bato. 8, yung locust, yung kumbaga parang mga grasshopper, mga tipaklong, pinagkakain lahat ng mga plants nila. Hindi lang mga plants nila, ultimong mga hayop, pinagkakain din. Isipin mo yon. Tapos yung number 9, nagkaroon sila ng kadiliman. Nasabi dito sa Biblia, yung kadiliman na yan, hindi lang siya nakikita. Yung type of kadiliman na mararamdaman mo. And siguro sometimes, ewan ko, pagka kayo, kung nakaramdam na kayo, nung pumasok kayo sa isang kwartong madilim, and bigla na lang kayong kinilabutan. Ganyan ang naramdaman ng mga Israelites. Then finally, nagkaroon sila ng lahat ng firstborn, pinapatay. And pinangako ng Diyos, sabi niya, at the end of all these plagues, huwag kang mag-alala. Ikaw ay papalayain. At hindi lang yon. Pagka pinalaya ka, you will not leave Egypt empty-handed. Sila pa ang magmamakawa, please, iwan mo na kami. Okay? So, ito yung Passover. Nasa chapter 12 na tayo ng Exodus. Nasabi dyan, on the night, I will pass through the land of Egypt and strike down every firstborn son and firstborn male animal in the land of Egypt. So, hindi lang tao, pati hayop. I will execute judgment against all the gods of Egypt, for I am the Lord. But the blood on your doorpost will serve as a sign, making the houses where you are staying. When I see the blood, I will pass over you. So, ibig sabihin yan, sinabihan niya ang mga Israelites. Sabi niya, alam niyo, mamaya, yung angel of death, mag-iikot mamaya dito sa Egypt. At para malaman nung angel of death na etong mga bahay na nandito ay hindi talo, anong pinagawa sa kanila? Yung dugo ipapahid sa pinto. Okay? Ipapahid sa pinto. Sabi niya, pag nakita niya yan, ito ay lalagpasan. Kaya tinawag to na Passover because the angel of death passes over that house. So, nung kinagabihan na yon, nagkaroon ng matinding iyakan sa Egypt. At alam nyo, eto, isang representation to. Katulad ng sinabi ko, di ba? Yung Old Testament, nandyan ang New Testament na nakatago. And dito, ano ang ginamit para masave ang Israelites? Ano? Dugo. Sabihin nyo nga. Dugo. Pagdating sa New Testament, ano ang ginamit para masave ang sanlibutan? Dugo rin. Dito, blood of a lamb. Pagdating sa New Testament, anong klaseng blood? Blood of the Lamb of God. Di ba? Na pagkakunyari, pagdating sa New Testament, ngayon sa atin, yung mga kasalanan nyo, pagkahatulan na kayo, magkakaroon ulit ng Passover. Kasi alam nyo, para sa mga Israelites, para maglagay ka ng dugo sa pinto.
It takes faith. It takes faith. Pagdating sa New Testament, it also takes faith na sabihin mo na, wala na akong kailangang gawin. The blood of Christ will save me. Amen? Ito ang nangyari doon. Sabi doon, Moses stretched out his hand over the sea, and at that night, the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided. So makikita natin dito, in God's final display of power versus the Egyptians. Hinati niya ang tubig na pinapakita doon that the God of Israel is Lord of all. Wala siyang mga pinipili. At dito nung sumunod ang mga Egyptian sa kanya, nung ang mga Israelites ay nakalagpas na, ang nangyari ay bumagsak ang mga tubig at nalunod ang mga Egyptian. So last week, pinag-usapan natin yung tatlong klase ng covenant. Yung agreement. Yung agreement niya kay Abraham, yung agreement niya kay Moses, at yung agreement niya kay David. Kanina ako napapanood yun sa video, binigyan niya ng commandment ang mga Israelites. Ano to? Alam niyo yung commandment na binigay sa Israelite? Yan yung 10 commandments. Lahat tayo, tinitignan natin ngayon to. Now, etong 10 commandments, yan ay binigay sa mga Israelites na ang sinabi niya as part of the covenant. Sabihin niyo nga, covenant? Covenant? Okay, as part of the covenant, ang sinabi ng Panginoon sa kanya is, sinabi sa Israel, if you will obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all people, and all the earth is mine. So dito, okay? So dito, ang sinabi ng Panginoon, alam nyo, ito, basta susunod kayo, kayo ay tatawagin kong aking mga tao. So yan ang covenant ng Panginoon sa Israel. So tayo sometimes, tinitignan natin to, na para sa ating basihan na, okay, sino sa inyo ang hindi pa nakakagawa ng kahit anong kasalanan dito? Perfect nyo yan. Sino sa inyo ang naka-worship na sa ibang mga Diyos? Other gods? Wala? Ikaw nagkaroon ka na? Hindi. Sinong hindi pa? Never worshipped any other God? Wala, hindi kayo nagdasal kay Buddha, kay ganyan, wala. How about yung talagang dead na dead kayo sa boyfriend nyo, o kaya meron talaga kayong ang God nyo pala is yung asawa nyo, o kaya ang trabaho nyo, naging job nyo, pag sinabi sa inyo ng boss nyo, hindi pwede umuwi. Hindi kayo talaga uuwi. Diba? Number 2, do not make any idols. At pag sinabing idols, hindi tayo limited dyan sa mga santo. Sa mga ribulto, hindi lang yung idol natin. Okay? Minsan, pag sobrang engross ka, nagpapatayo ako ng bahay, may ginagawa ko dito, tindahan ko, idol ko to. Posible yun. Number 3, misusing the name of God. Sino sa inyo ang na-misuse na yung name ni God? Walang gustong umamin. Ha? Misuse the name of God. Wala. Sinong guilty? Ang babait nyo. Wala kayong mga kasalanan. Ayun, sa likod, buti meron dong honest. Okay. So, ibig sabihin niya, hindi ibig sabihin ito na misuse the name of God. Ibig sabihin nun, sinasabi mo, swear to God. Hindi yun. Hindi lang yun. Ibig sabihin ng misuse the name of God. Ibig sabihin nun, sabi mo sa sarili mo, Kristiyano ka, pero wala kang ginawa kundi magmura na magmura. Kristiyano ka, sinasabi mo, ako, Kristiyano ako, pero pag nangungutang ka, hindi ka nagbabayad. Di ba? Yun ang misuse ng name of God. Tapos sabi dito, keeping the Sabbath day holy. Nako, ako, guilty ako dyan. Hindi ako nagpapahinga. Wala akong day off. Pero dito ang sabi ni God, alam nyo ba? Dapat every 6 days na may work kayo, dapat may isang araw ka na pahinga. Kasi yun yung araw na lahat ng pahinga mo, nag-recuperate ka, hindi lang yun. Ito yung araw na ibigay mo sa akin. So yung Sabbath day, hindi lang yan day of rest. Isang araw yan na gusto ng Panginoon, aking ka ng araw na yan. But sometimes tayo, gusto natin, hindi marami ako hinahabol, marami ako mga deadlines. So kailangan walang Sabat. Kailangan trabaho lang. Di ba?
Number 5, honoring father and mother. Kasi mga bata dito, do you honor your father and your mother? Yes. Do not commit murder. Sino dito nakapatay na? Meron ba? Ha? Minsan, yung tingin nyo pa lang, yung sinabi mo, mamatay ka na sana. Sana mamatay na yung nanay ko. Hindi naman ako mahal eh. That's murder. How about adultery? Sino dito ang nakasiping na ang isang taong may asawa? Pero alam nyo, sabi dito, pag tumingin ka sa isang tao at pinagnasahan mo, hinubaran mo sa iyong mga mata, adultery na yon. Hindi pa sino dito ang magnanakaw? Magnanakaw. Ilan ang magnanakaw dito? Ha? Sino dito ang kumuha ng Bible? Kahit sabihin mo lapis, ano ba ang value para masahin mong pagnanakaw yon? Di ba kahit piso lang yan, pagnanakaw pa rin yan? Ilang beses kang kailangan magnakaw para masabing magnanakaw ka? Ilang beses? Isang beses lang. Isang beses lang yun. Hindi kailangan malaki. How about, sa pagnanakaw sabihin mo, hindi, pastor, hindi ako nagnanakaw. How about yung sukli na hindi mo binalik? Ha? Di ba pagnanakaw yun? Sabi dyan, do not lie. Nagsinungaling naman ako para protection niya eh. Di ba? Para wag siya masaktan, hindi ko na sa kanya sinabi yung katotohanan. Di ba? Alam nyo, yung lola ko, may sakit. Dati, ngayon patay na. Pero nung time na may sakit siya, malakas pa yung lolo ko biglang namatay. Yung lola ko, buhay pa rin. Naunahan pa ng lolo ko yung lola ko. So all her life, pag hinahanap ng lola ko yung lolo ko, alam mo sabi ng mga anak niya? Sabi niya, nagpunta ng States, nagpapagamot. Tapos sinasabi ko na, hindi niya pa sabihin sa kanya yung totoo. Sabi ng mga relatives ko nun, wag, kasi pag sinabi mo sa kanya yun, baka atakihin sa puso, hindi niya makayanan ng kulungkutan. So all her life, kung nabuhay siya ng mga 5 taon, akala niya umalis hanggang minsan umiiyak siya. Sabi niya, bakit hindi na ako binalikan ng aking asawa? Sabi niya, wala, nagpapagamot lang, ayaw pang pauwi ng doktor. And para sa kanila, white lie daw yung para proteksyonan yung aking lola, para wag siya, kasi matanda na raw siya lahat. But you know what? A lie is a lie. Amen? Agree kayo doon? A lie is a lie. Kahit sabihin mo na, ayoko sabihin sa magulang ko, may bagsak ako kasi kawawa naman sila, iyak sila. Okay lang yun, nagsinungaling ka pa rin. Sabi dun sa number 10, bawal magkubet. Alam niyo yung kubet? Pag meron kang pinagnasahan na hindi naman sa'yo, nainggit ka, kubet. Pagka kumuha ka ng may asawa, ang tawag mo doon, kabet. Diba? Huwag kayong magkakabet. Kasi alam niyo, sabi sa Bible, how many of this ang kinakailangan para makakulang ka ng kamatayan? Ilan ang kailangan mong out of 10, kumbaga kontesto, out of 10 questions, ilan ang dapat na ang passing score is, di ba 70% ang passing score? Ha? 80 ang passing score ngayon? Alam nyo, ang passing score pagdating dito is 100%. So kung tutuusin, lahat kayo, bagsak. Sabihin mo sa katabi mo, bagsak ka. Tapikin mo yung taong walang tumapik sa kanya dahil hindi niya alam na bagsak siya. Kailangan matapik mo siya. Bagsak ka. Bagsak ka. At pwede bang i-next natin yung slide dahil nawala ng connection dito sa akin. Pero yung ending ng Exodus, at dito ako mag-i-end, alam niyo, makikita niyo yung picture na yan, nakita niyo yung parang usok. Ang sabi doon, hinanda ni Moses yung tabernacle, yung tent of meeting. Tent lang kasi nga gumagalaw-galaw sila. And ang sabi doon sa last verse, sabi niya nung na-ready na niya, sabi niya, then yung ulap daw, tinakpan yung tabernacle and yung glory of the Lord filled the tabernacle. Nung time na pumasok yung Panginoon sa loob ng tabernacle, ultimong si Moses
ay hindi na siya makapasok sa tabernacle dahil yung cloud ay nandun na yung ulap. And the glory of the Lord filled the tabernacle. Sabi niya yung glory of the Lord filled the tabernacle. Ibig sabihin nun, yung glory ng Panginoon, pinuno niya yung tabernacle. Now, ang sabi dyan is, kung kailan yung ulap ay umaakyat, tumataas from the tabernacle, yun ang signal ng mga taga-Israel na pwede na silang lumakbay. Pagka yung ulap, ano nangyari sa ulap? Nalilift up. Sabi niya, the cloud of the Lord hovered over the tabernacle during the day, at pagdating naman sa gabi, meron silang apoy na sinusundan. Pagka yung ulap, hindi umaakyat, anong ginagawa ng mga Israelites? Anong ginagawa ng mga taga-Israel? Pagka yung ulap, hindi umaakyat, they were still. Okay? So, ito ang mensahe ng buong Exodus. Pagka hindi pa kayo nakakakita ng sign mula sa Panginoon, hindi pa naglilift ang mga clouds, anong dapat nyong gawin? Be still. Be still. At alam nyo, kung titignan nyo dito, si Moses ay isang taong pinili ng Panginoon. Di ba? Siya ay isang holy na tao. Actually, alam nyo, even yung mga Muslim, para sa kanila si Moses ay isa sa pinaka-holiest na tao. But even Moses, kung mababasa nyo dito, once God's presence is in the tabernacle, hindi siya makapasok. Bawal si Moses. Kung si Moses bawal, ano pa kaya tayo? Kung according to the 10 commandments of God, pag ikaw ay nakabreak ng isa, and wala akong nakikita rito na hindi nakabreak ng isang commandment, lahat tayo nagsinungaling, tama? Lahat tayo nakapagnakaw na. Kahit nakapagnakaw ng halik. Di ba lahat tayo nakapagnakaw na? Then dapat, dapat lamang na tayo ay ma-separate sa Panginoon. But you know what? Pagdating sa New Testament, Jesus became the answer. Jesus connected God once more to man. Dahil wala tayong paraan na makalapit sa Diyos, now, anytime gusto nating lumapit, pwede tayong magdasal. Anytime gusto nating makita ang Panginoon, makikita natin siya. Now, alam mo, ang presence ng Panginoon ay wala na sa tabernacle. Alam niyo kung nasa na ang presence ng Panginoon? Nasa inyo. Nasa inyo. So kung titignan niyo yung katabi niyo, huwag tayo nagsasabi ng mga bagay na masasakit sa isa't isa. Huwag nating dinadaon ang mga kapwa natin. Why? Because God's presence is in each and every one of us. Give a clap offering for the Lord, for Jesus, for what He has done. Yung bagay na hindi natin pasukin, ngayon pwede natin pasukin. We can enjoy the company of God.